ay makakausap natin ang Mayor ng Alindogan, si Mayor Billy Alindogan. Nasa linya ng telepono. Mayor, good morning ho. Si Danny Buenafe sa Kabayan Program. Good morning po, kabayan. Okay, maraming Magandang umaga po. Oo, thank you very much. Okay naman ang signal natin, no? Nandyan ho kayo sa Kalayaan, Palawan? Wala po actually, nandito po ako sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay. Very good ang linya natin, no? At ngayon ho, dyan ho sa Kalayaan, Palawan, kumustahin ko lang, marami ho ang residente dyan di ba? May mga reports na nanggagaling ho minsan na tinitingnan yung update tungkol sa mga sitwasyon ng mga kababayan natin yan. Kamusta naman ho dyan sa Kalayaan, Palawan ho? Okay naman po, mayroon po tayong residente at matagal na po yan noong 2002 pa, mayroon na tayong community sa Barangay Pag-asa po, yung sentro ng bayan ng Kalayaan. Okay, 2002 pa. Mga ilan ho bang residente natin dyan sa Kalayaan? Sa ngayon po Sa ay Pag-asa more or less mismo? Oo. Sa Pag-asa, more or less po, actual resident nandoon ngayon, more or less mga 400 kasama po yung mga estudyante from grade 1 to grade 12. Mga 100 plus yung kabataan natin, aside from military at saka yung mga construction worker ng mga project natin doon. So, mula noong 2002, man nabasa ko rin kasi yung history, no? Paano natin nakuha yung mga ano na yan, no? Yung mga, sabi pa nga, nagsimula nung Freedom Land yan nung panahon pa ni Tomas Cloma. Opo. 'Di ba? So Opo. siguro nabasa nyo naman yung 1956. maikling history 1946 tapos naging batas na nga actually. So ngayon may mga statements galing kay Senator Marcoleta na para maiwasan na yung gulo at saka somehow ma-appease yung situation. Bakit hindi na lang daw natin i-give up yung Kalayaan, yung group of island, no? Yung Kalayaan Island Group, yung KIG. At hindi naman daw kasama ito sa UNCLOS at dapat daw para naman daw magkaroon ng peaceful ang sitwasyon diyan sa West Philippine Sea. Unang-una po, nakakalungkot at nakakabigla lalo na sa inyong lingkod na simula pa noong 2008 na nandito na po tayo sa bayan ng Kalayaan. Naglilingkod po tayo bilang municipal administrator, nagiging vice mayor, ngayon ay kasalukuyang punong bayan. Nakakalungkot pa tila baga na ang ating mamamayan doon ay kumbaga parang Na-offend ba sila? Na-offend? No, narinig hindi na yung kahalagahan, no, yung sakripisyo nila, namin. Simula pa ito nung ideklara na ito ay bayan ng bayan na nasakupan ng probinsya ng Palawan. So kami naman po ay nire-respeto namin ang kanyang saloobin, ang kanyang komento. Dangan nga lang parang lumalabas na sa hindi lang ito, observation ko personally at saka iba't ibang mga kababayan natin na parang kinakampihan niya yung China. At okay, maganda naman po yung kanyang motibo. Kaya lang naniwala po kami na hindi naman po tayo ang nagsimula ng gulo. O hindi naman po tayo ang nagpo-provoke. Okay. Parati pong pinapaliwanag yan ng ating mga kababayan at ng ating mga ilang senador at ilang government officials. Mayor, para lang malinaw lang sa mga nakikinig sa atin, no, para mas maintindihan nila yung sitwasyon. Kasi ang pinagbabatayan natin dito, yung Presidential Decree 1596, 'di ba, na supposedly noong panahon pa ni Ferdinand Marcos Sr. at saka yung UNCLOS, yung United Nations Convention on the Laws of the Sea, at yung Republic Act 9522, yung Archipelagic Baseline Law ng Pilipinas, 'di ba, na Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act na pinag-ugatan din ng 2016 arbitral awards na tayong nanalo laban sa China, although hindi nag-participate ang China. So yun ang pinagbabatayan natin, at actually narinig ko rin kanina si Attorney Jake Batungbakal ng UP, pinapaliwanag niya yun, kaya hindi naman dapat daw makipag-engage sa debate daw kay Senator Marcoleta dahil bilang senador, alam niya naman dapat itong saklaw nitong konstitusyon. So, kayo nga, sabi nyo, nalulungkot kayo at
dyan sa nangyayari na nagbabangayan ho sa Senado dahil lang parang pinag-uusapan yung baseline, kung hanggang saan ba yung karagatan, hanggang saan ba yung mga land, yung mga lupa na sakop ng Opo. Pilipinas, di ba? Pero kayo ho ba, based on your experience, alam ko dyan sa Pag-asa at saka sa Kalayaan, di ba marami rin ho kayo mga fishermen na ang una talagang main source of livelihood nila, no? Kayo ho ba, may mga feedback ba talaga na pag sila ay naglalayag at doon talagang may harassment galing sa mga Chinese vessels? Actually po, yung ating mga maliliit lang naman na mga mangingisda, ito yung mga single engine, 2 tao, nangingisda sila around perimeter or vicinity ng Pag-asa Island. Oo. Pero before na magkaroon ng presensya na simula pa yata mga 2016, 2015 Oo. or onwards, 2017, mayroong nag-aangkurahe sa K3, K2. Okay. Yung K1, K2, 3 ay malapit po yan sa Pag-asa Island. Okay. Na diyan po nakakarating ang ating mangingisda noon. Okay. Ngayon po ay hindi na po sila makalapit dahil pag medyo malapit ka lang nga sa K1 ay parang lumalapit na sila at parang kumbaga tinataboy na ng mga Chinese vessel. Oh, okay. Yes, yung mga Chinese vessel, yung mga militia, Chinese militia at saka yung Coast Guard vessel nila. Oo. At yung harassment lang naalala ko, diyan sa mismo sa malapit sa Pag-asa Island ay yung nangyari last year yata, na parang dinumbahan yung ating yung water cannon? Winater cannon? Ganon? Yun lang minsan naalala ko. Except na itong mangingisda natin, tinataboy lang naman sila nilalapitan para umalis doon sa K1 na hindi makapangisda. So ang nangyari, pag nangingisda itong ating mga kababayan doon, ay doon na lang sa paikot ng malapit sa Pag-asa Island at saka sa isang bahura na dito sa other side. Pero pag dyan ho, pag nangingisda ho sila sa labas, sabi nyo yung area na K1, K2, dati ho, malaya kayo nakakapagpangisda doon. Oo, pero ngayon, sabi nyo, meron na talagang presensya ang mga Chinese vessel. Pero pag naglalayag ho ba kayo doon, let's say dati ho, assisted naman ho kayo ng mga Coast Guard natin, ang Pilipinas? O wala talaga rin tayong alalay from the Coast Guard natin? Hindi, malapit lang naman po yun. At talagang ang gagagawa na lang po ng ating mangingisdang malilit ay umiiwas na lang po sa area na yon. Okay. So, ibig sabihin, pero ang paniniwala nyo pa rin dyan, yung mga residente, atin yun di ba? Pwede naman tayo maglayag doon at mangisda doon. Pero dahil nga, para maiwasan na rin yung mga, let's say, yung mga bangayan dyan sa karagatan, or posibleng itaboy nga kayo at baka ma-water cannon kayo na lang ang umiiwas. Ganon. Yes po, noon talagang dyan, hanggang dyan makakarating po. Mga mga 3 to 5 or 4 miles from Pag-asa Island, ang layo. Nakakarating po sila dyan at dyan area na yan, medyo marami ang huli dyan nila noon. Okay, so ibig sabihin mayaman sa marine resources din doon, no? Kaya gusto nyo rin sana makapunta doon. Pero ano hong ibig sabihin nyo pag tinaboy? Ibig sabihin talagang huhulihin or kukunin ng inyong mga mga nahuling isda? Binubusinahan, ibaba nila yung kanilang minsan yung kanilang rubber boat, talagang sinasabi umalis, sinyasan umalis. So mayroong parang mayroong communication, mayroong megaphone na narinig ninyo na this is Chinese territory, may mga ganon na mga hindi naman usually busina lang at saka yun nga pag hindi sumusunod talagang sisinyasan nila lalapitan. Pero ano ho bang advice sa inyo ng Coast Guard at Navy natin na sige i-maintain natin ang distansya or sige, okay lang kasi kung naniniwala naman kayo na sakop natin yon at meron kayong pinagbabatayang batas, hindi na kayo nagtitake ng risk or ano ho ba ang pananaw ninyo? Sigurado marami ho kayo yung mga grupo nyo dyan na naninindigan kayo na dapat merong paninindigan, di ba? Yung ating mga Coast Guard na proteksyonan din kayo. Umiiwas na lang po yung ating maliit na mangingisda sa area na yon at para wala ng hindi makaranas ng talagang mas matindi pang harassment, ay umiiwas na lang talaga sila
At okay naman din yung panghuli nilang pangisda dito lang sa vicinity ng island mismo. So doon sa K1, K2 at K3 talagang, lalo na sa K2 and 3, malabo na talaga. Okay. Pero meron ka bang datos kung gaano kalayo yung let's say from the time na allowed kayo sa K1, K2, K3, nasabi mo mas marami pa sana yung makukuling isda doon na main source of livelihood ninyo eh. Gaano kalayo yun? Oo. Yung K1 po siguro mga 3 miles, no? Mga 4 miles. Tapos at 3 miles. Then sunod-sunod na po 'yan. K2 pala mga 4-5 ganyan, K3. Oo. So yung Pag-asa, sabi mo nandun ka ngayon sa Puerto Princesa, gaano naman kalayo yan yung Puerto Princesa diyan sa Pag-asa Island? Kung magbiyahe po kami sa aming sasakyan pangdagat ay galing dito sa Puerto Princesa. From Puerto Princesa dadaan po ng Bululian, yung isang dulo na barangay ng Palawan, south, along south, ay 18 hours. Tatakbo po ng mga 9 na knots. Pag from Buliluyan, barangay Buliluyan, to direct na to Pag-asa, nasa mga more or less 30 hours po. Layo rin ha? Oo. Kung West Coast po, more or less West Coast, direkta na ang biyahe, hindi naiikot, mga 27 to 30 hours din po. Okay. So mga ilan ho ang mga fishermen natin dyan sa saklaw ninyo o sakop ninyo na lugar dyan sa Kalayaan Island? Yung ano lang ito, mga subsistence fishermen lang naman siya. Yung mga isda dating maliliit, more or less siguro mga 30 sila, more or less. Sobra 30 or more or less 40 ganyan. Okay. Sige. So at least aabangan natin ang update dyan. So far, meron naman kayong support na nakukuha din sa ating mga LGUs in terms of, alam ko, di ba, may mga civilian, di ba, yung parang nagturo sila dyan, yung Akbayan Group. Nakarating ba yung tulong sa mga taga-riyan, mga residente? Yung tulong po, lalo na sa national government po, ay lalo na itong pagpasok simula last year hanggang ngayon ay talagang sunod-sunod yung buong suporta ng iba't ibang ahensi ng gobyerno natin, ng national government, yung tulong ng DA, ng DPAR, ng MS, ng social welfare. Halos po nandoon naramdaman ng ating mga kababayan. Okay. Mabuti naman. Kung i-compare natin mga previous years, mga previous administrations. Sige Mayor, at least tatawag-tawag lang ho kami pag meron ho mga developments dyan sa area ninyo at very controversial kasi yung area ngayon ng Kalayaan Island Group eh. Thank you ho. Salamat ho. Maraming salamat po sa panahon. Okay. Yan ho si Mayor Billy Alindogan ng Kalayaan, Palawan. Okay.